Mapagpalang araw po mga kapatid. Inaanyayahan po namin kayo muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kami pong mga unworthy servants o ang mga walang kabuluhang lingkod ay may sinusunod na rules sa pag-aaral na ito. Ang alituntunin po namin ay hindi bumanggit ng partikular na pangalan ng tao o partikular na pangalan ng grupo. Ang amin lang pong layunin ay ipahayag ang mabuting balita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita na nasusulat sa banal na kasulatan o ang ating Holy Bible. Magandang gabi o hapon po, Brother Albert, Brother Husband Randy. Magandang gabi naman. Ngayon po ang ating napagkasundoang magiging paksa ay takot sa Diyos o sa English ay fear to God. So, ang amin pong itatanong sa kay Brother Albert na kanyang ipapaliwanag ay ano ang advantage at kahalagahan ng isang taong may takot sa Diyos? At kung may takot sa Diyos po ang isang tao, ano po yung mga bagay na pwedeng mangyari sa kanyang buhay? Brother Albert, kayo po ang magpaliwanag ng mga tanong na ito naman po ay galing din sa ating mga kapatid na nagtatanong. Magandang hapon din sa inyo, Sister Levi and Brother Randy, at ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil muli na naman tayong binigyan ng pagkakataon na makapagnilay sa kanyang mga banal na salita, mapag-aralan natin ang kanyang mga banal na salita upang sapagkat naniniwala tayo na ang gabay ng salita ng Diyos, kung ito ay lagi nating pagninilayan araw at gabi, ay magdudulot sa atin ng magandang kinabukasan at matagumpay na pamumuhay. Kagaya ng sinasabi sa aklat ng Salmo, chapter 1, verse 3. Pakibasa mo nga, Brother Randy. Psalm chapter 1, verse 3. Ilagay mo sa verse 2. Itas-tas mo muna, Levi. Napagkuhan ako. Ang sabi po rito ay ganito, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the stream of water that yield its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. So, in order to have a prosperous life and a successful life, we must always meditate the Word of God. At ito po ang layunin ng unworthy servant upang ang kanyang mga salita ay maging kaulayaw ng ating isipan at ng ating puso sa araw-araw. At may pangako po ang Diyos na tayo ay magiging matagumpay sa ating mga hangarin sa buhay kapag inuna natin na saliksikin at ating pagnilayan ay ang kanyang mga banal na salita. So, yan po yung pambungad na salita na aking binanggit dito sa Biblia, sapagkat ang topic po na ating pong tatalakayin ngayong araw na ito ay yung pagkatakot sa Panginoon o pagkatakot sa Diyos. Sinasabi po ng Biblia na ang pagkatakot daw sa Diyos ay simula ng karunungan. Nakalagay po iyan sa aklat ng Salmo 111 verse 10. 111 verse 10. Ang sabi po ay ganito. Pakibasa mo nga, Brother Randy. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All those who practice it have a good understanding. His praise endures forever.
Yan. Ang pagkatakot daw sa Diyos o sa Panginoon ay simula ng karunungan. Paano ba natin makakamit yung karunungan ito na sinasabing magmumula sa pagkatakot sa Panginoon? Kasi kailangan kasi meron kang aral o karunungan na siyang batayan ng iyong pagkatakot sa Panginoon. Basahin natin sa aklat ng Proverb o Proverb chapter 2 from verse 1. Basa mo uli, Brother Randy. The value of wisdom. My son, if you receive my words and treasure up my commandments with you, making your Tuloy-tuloy, brother. making your ear attentive to wisdom, and inclining your heart to understanding. Yes, if you call out for insight and raise your voice for understanding, if you seek it like silver and search for it as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. Okay, hanggang doon na lang, Brother Randy. So, yung palang pagkatakot sa Panginoon ay pagsasaliksik sa kanyang mga banal na salita. At ang sabi rito, kung hahanapin natin ang kanyang karunungan na tulad ng silver o ating hahanapin ito na tulad sa natatagong kayamanan, ay mauunawaan natin ang pagkatakot sa Panginoon. Mauunawaan natin ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan natin ang karunungan ng Diyos. Sa makatuwid, mahirap talaga, dadaan tayo talaga sa mahirap na proseso. Kailangan talaga saliksikin ng salita ng Diyos. Sabi nga rito, tulad sa natatagong kayamanan. Kailangan talagang unahin natin ang Panginoon. Kinakailangan meron kang pagtitiyaga sa pagsasaliksik ng kanyang mga banal na salita. At habang sinasaliksik mo ang salita ng Diyos, nauunawaan mo ang kanyang layunin, ang kanyang mga turo, ang kanyang mga aral, nabubuo sa iyong puso ang banal na pagkatakot sa Kanya. Ano ba ang kahulugan ng banal na pagkatakot na ito sa Diyos na itinuturo ng karunungan ng banal na kasulatan? Ano ba ang banal na pagkatakot na ito? Basahin natin sa aklat ng Job, chapter 1, verse 1. Job, chapter 1, verse 1. Pakibasa mo, Brother Randy. Job. Job's character and wealth. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was and that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. Okay, hanggang doon na, Brother Andy. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. So ang meaning pala ng pagkatakot sa Panginoon ay turning away from evil o paglayo sa lahat ng uri ng masama. Yan po pala ang kahulugan ng pagkatakot sa Diyos. Siyempre, ang pagkatakot sa Diyos ay yung paglabag sa kanyang mga ipinag-uutos at sa kanyang mga kautusan. Kung mayroon tayong pagkatakot sa Diyos, ay hindi na maiiwasan nating gumawa ng lahat ng masama.
at dito nagsisimula ang karunungan na nagmumula sa Diyos. So, basahin pa natin sa aklat ng Proverb uli, chapter 16, verse 6. Proverb chapter 16, verse 6. Ang sabi rito ay ganito. By steadfast love and faithfulness, iniquity is atoned for, and by the fear of the Lord, one turns away from evil. So, malinaw na malinaw mga kapatid, na ang pagkatakot sa Panginoon ay talagang pagtalikod sa mga mali nating ginagawa sa ating buhay o sa mga mali na hindi naaayon talaga sa kalooban ng Diyos o sa kanyang mga kautusan. Kasi ang kasalanan ay transgression of the law. Sin is the transgression of the law. Sa aklat ng 1 John chapter 2 verse 3, pakilagay mo nga, 1 John chapter 2 verse 3, sinasabi roon. 1 John. 1 John chapter 2 verse 3. Chapter 3 verse 4 yata. 1 John chapter 3. Ito, chapter 3 pala, verse 4 ng 1 John. Everyone who makes a practice of sinning also practices Sin. lawlessness. Sin is lawlessness. You know that he appeared in order to take away sins, and him. Okay na, Brad. Okay na, Juan. Kung sa wikang Tagalog, ang sabi rito ay ganito, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. So anumang bagay na sumasalangsang o kumukontra sa mga kautusan ng Diyos ay itinuturing ng Biblia na kasalanan. Kaya upang maiwasan ang kasalanan ay kailangang magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos at upang mapabuti ang ating buhay. Kagaya ng naganap sa buhay ni Job, siya ay itinuring na matuwid. Bakit siya itinuring na matuwid? Kasi siya may pagkatakot sa Diyos at umiiwas siya o tumatalikod sa lahat ng masama o paggawa ng masama. Sa bagong tipan, mga minamahal na magulang at kapatid, mismo ang ating Panginoon Jesucristo ay nagtuturo ng pagkatakot sa Diyos. Bakit mahalaga ang pagkatakot sa Diyos? Siguro ito ay mga tanong na iba. Bakit mahalaga ang pagkatakot sa Diyos? Kasi pangkaraniwan sa ating buhay, mas natatakot tayo sa mga bagay na hindi naman talaga dapat nating katakutan sa ating kapwa, o sa anumang bagay na panganib na ating nasasalubong. Pero itinuturo ng Panginoon Jesucristo kung sino ang talagang dapat nakatakutan. Basahin natin sa aklat ng Mateo chapter 10 verse 28. Ang sabi rito ay ganito. Pakibasa mo nga, Brother Randy. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkos ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at katawan sa impyerno. Ayun, napakalinaw, mga minamahal na magulang at kapatid, na itinuturo ng ating Panginoon Jesucristo kung sino ang higit sa lahat na dapat nating katakutan. At itinuturo niya na ang dapat na katakutan ay yung isa o yung Diyos
na hindi lamang kayang patayin ay ang ating katawang ito, kundi kaya rin at may kapangyarihang ibulig tayo sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy. Malinaw na ang pagkatakot sa Panginoon ay maglalayo sa atin sa tiyak na kapahamakan ng ating buhay. At ang pagkatakot sa paglabag sa kanyang mga kautusan ay maghahatid sa atin sa isang buhay na ating pinapangarap na ipinangako ng Diyos, at iyon ay ang buhay na walang hanggan. Katunayan, ang Biblia, ang kabuuan ng mga utos ng ating Panginoon ay nakasalalay sa pagkatakot sa Kanya at sa pagsunod sa lahat ng Kanyang mga kautusan. Basahin natin sa aklat ng Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. Ito. Sige, basahin mo, Brother Randy. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa hatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ayan, mga kapatid. Yung palang kabuuan ng ating buhay dito sa mundo ay nakasalalay sa bagay na ito. Pag sinabi kasing conclusion, ito na yung kabuuan o kahalagahan ng ating buhay dito sa daigdig. Yan ay sumasagot sa katanungang, bakit tayo nilikha ng Diyos? Tayo nilikha ng Diyos, unang-una dapat tayong matakot sa Kanya at ingatan ang Kanyang mga kautusan, sapagkat ito pala ang buong katungkulan ng tao. Matakot sa Kanya at ingatan ang Kanyang mga kautusan. Pag sinabi kasing ingatan, is sundin ang Kanyang mga utos. And fear God, keep His commandment. Matakot ka sa Diyos, ingatan mo ang Kanyang mga kautusan. Ang pag-iingat sa kautusan ng Diyos, nalikha ng iyong pagkatakot ay paglayo sa lahat ng uri ng kasamaan. At may pangako ang Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay na ating ginawa ay dadalahin niya sa paghukom, maging ito'y sikretong bagay o hayag, whether good or evil. So, ang sum up ng kabuuan ng lahat ng bagay pala na ating ginagawa rito sa mundo ay yung magpagkatakot sa Kanya. Napakahalaga yon. We have to live in fear with God like Job. Ang fearing with God, you are always thinking of the things that you have done against God. Para bang lagi nating iisipin, parang hindi in line sa kalooban ng Diyos yung aking iniisip, yung aking ginagawa, yung aking mga sinasalita. Kung mayroon tayong dakilang pagkatakot, lalayuan natin yung mga bagay na ito. Ang pagkatakot sa Diyos ay magkahatid sa atin sa isang napakagandang pangako ng Diyos, at yun ay yung buhay na walang hanggan. Ang pag-iingat o ang pagkatakot sa Diyos ay paglayo sa lahat ng uri ng masama. Kung ang pagkatakot sa Diyos ay pag-iingat sa ating sarili na paggawa ng masama, tayo ay makukwalify doon sa ipinangakong buhay na walang hanggan sa kabila. Masahin natin sa aklat ng Revelation chapter 21 verse 27. Ito ang sinasabi. Revelation chapter 21 verse
Revelation chapter 21, verse 27. Pakibasa mo nga, Brother Randy. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Ayun. Napakalinaw din mga kapatid na ang isa sa magandang pamantayan upang makapasok sa buhay na walang hanggan na nakasaad sa talatang ito ng Apokalipsis chapter 21 verse 27 ay yung pagkatakot sa Diyos. Kasi ang pagkatakot sa Diyos ay paglayo sa lahat ng uri ng kasamaan. At kung tayo lumalayo sa lahat ng uri ng kasamaan, ay hindi tayo mapapabilang doon sa mga taong hindi karapat-dapat sa kanyang mga kaharian. Kasi ang sinasabi rito, but nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the Lamb's Book of Life. Isa ring paraan upang mapasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay ay magkaroon tayo ng dakilang pagkatakot, makadiyos na pagkatakot sa Diyos, makadiyos na pagkatakot at pagsunod sa lahat ng kanya mga kautusan. Sabi nga na Ecclesiastes, ito ang kabuuan ng ating buhay. At kung ang ating buhay, ang magiging konklusyon ay ito sa bandang huli, ay tayo magiging qualified na makapasok dito sa buhay na walang hanggan na ipinangangako ng Diyos dito sa aklat na Apokalipsis chapter 21 verse 27. Pero bago natin tapusin yung ating munting pag-aaral na ito sa salita ng Diyos tungkol sa dakilang pagkatakot sa Kanya, basahin natin yung ibang kahulugan ng pagkatakot sa Diyos sa ibang talata ng Biblia. Balikan natin sa aklat ng Kawikaan o Proverb chapter 8, verse 13. Basahin natin. Brother Randy, pakibasa mo nga yung verse 13. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pagtanim ang kasamaan, kapalaluan at kahambugan at masamang lakad, at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. Ayan. So ang lahat ng mga binabanggit na ito, kung tayo ilalayo, if we will get rid of all these things, that is the meaning of fearing the Lord or fearing God. So habang tayo narito sa lupa, ay ating isaisip at taglayin ang pagkatakot sa Panginoon, sapagkat ang paglabag sa kautusan ng Diyos ay nangangahulugan ng kamatayan ng ating kaluluwa. Ngunit ang magmahal sa kanyang mga salita, ikip ang kanyang mga salita, sundin ang kanyang mga kautusan, ay nag-iingat sa atin ang buhay. At sa bandang huli, ang dadatnan natin ay buhay na walang hanggan. Sa ating paglalakbay sa daigdig na ito, hindi natin alam kung gaano katagal tayo lalagi dito sa daigdig na ito. Ngunit ang gabay natin sa ating paglalakbay sa daigdig na ito ay yung conclusion na sinabi ron sa aklat na Ecclesiastes. To fear God and to keep His commandment, because this is the whole duty of man. Ang pagkatakot sa Kanya ay nangangahulugan ng pag-iingat sa Kanyang mga salita at paglayo sa mga bagay na masasama o paglabag sa Kanyang mga kautusan, sapagkat ito ang kahulugan ng ating buhay sa daigdig na ito. Kapag wala na ang pagkatakot at ang Kanyang mga salita, wala ng kabuluhan ang ating buhay. Tayo'y nagkakaroon ng kabuluhan sa daigdig na ito sa paningin ng Diyos habang kinikip natin ang Kanyang mga salita at mayroon tayong dakilang pagkatakot sa Kanya. At alam natin na ang pagkatakot sa Kanya ay pag-alis ng lahat ng uri ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Actually, yung pagkatakot sa Diyos ay nangangahulugan din yan ng pagbababa ng ating sarili.
ating iniisip na kapag tayo may pagkatakot sa Diyos, siya ay nasa sa langit. Siya ang ever-powerful living God na dapat nating katakutan. At ang dakilang pagkatakot sa Kanya, ang isa pang kahulugan niyan ay makaamang pagkatakot. Takot tayo na labagin ang Kanyang mga utos. Takot tayo na labagin ang mga bagay na ipinag-uutos ng Panginoon. Ngunit tayo naman ay nakalalapit sa Kanya bilang mga anak ng Diyos. Ang tawag doon sa Biblia, makaamang pagkatakot. Maka-Diyos na pagkatakot. Takot na labagin ang Kanyang kalooban, ngunit mahabagin naman siya sa Kanyang mga anak. Tayo'y mga anak ng Diyos at dapat magkaroon tayo ng makaamang pagkatakot. Sapagkat ang Diyos ay tulad din ng ating Ama rito sa lupa na tayo'y itinutuwid sa ating mga maling sistema ng pananampalataya, sa ating mga maling pananalita, sa ating mga maling pag-uugali. Basahin natin sa aklat ng Hebreo chapter 13 verse 5. Basahin natin sa aklat ng Hebreo chapter 13 verse 5. Hebrew Chapter 13, verse 5. Then, ito pala, chapter 12, verse 5. 12. Chapter 12, verse 5 and 6. And the following, 6, 7, hanggang 8. O hanggang 9. Pakibasa mo, Brother Randy. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwika niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alingang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Datapwat, kung kayo'y hindi pinarurusahan, napawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Bukod dito, Tuloy. tayo'y nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating igagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng Espiritu at tayo'y mabubuhay? Ayan, mga minamahal na magulang at kapatid. Ganito po ang dakilang pagkatakot na sinasabi ng Biblia sa Diyos. Na tulad sa mga anak, dapat magtaglay tayo ng pagkatakot sa ating Ama. Na kung paano tayo dinidisiplina, nagkaroon kasi rito ng paghahambing si St. Paul sa kanyang sulat sa mga tiga-Hebreo na ang pagkatakot sa Diyos ay para ding pagkatakot sa ating mga ama rito sa lupa. Na tayo'y dinidisiplina ng ating mga anak. Na kung ating titingnan ay ito'y masakit. Pero ang nasa dulo nito ay sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. At sinuan niya sa atin kung hindi ididisiplina ng kanyang anak, kung hindi ng kanyang ama, kung hindi tayo ididisiplina, ay para daw tayong kinukonsider niya ng mga anak sa labas. Kaya tayo dinidisiplina ng Diyos ay dahil para sa ating ikabubuti. Kaya hindi natin dapat na ipagtampo o ikagalit o minsan sa mga salita ng Diyos, ito'y nakakasugat sa ating damdamin. Pero ang sugat na ito na nililikha ng salita ng Diyos ay maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Ang pagkatakot sa Diyos ay isang uri ng
makaamang pagkatakot. Tayo'y natatakot sa ating mga ama rito sa lupa, ngunit tayo'y nakahihiling ng mga mabubuting bagay sa kanila bilang mga anak nila. Gaano pa kaya ang ating Ama sa langit, na kung tayo'y magtataglay ng dakilang pagkatakot sa kanyang mga pagdidisiplina sa atin, tayo naman sa lahat ng ating mga pangangailangan, kung tayo'y handa na magpadisiplina at magkaroon tayo ng pagkatakot sa kanya, tayo'y tatanggap ng lahat ng mga pagpapala mula sa ating Diyos na dakila. Kaya ang pagkatakot sa Diyos, ito ay dapat na maging ugali ng isang Kristiyano. At habang tayo tinataglay natin ang pagkatakot sa Diyos, tayo ay hindi mapaglalalangan ng espiritu ng kadiliman, sapagkat meron tayong guide na sinusunod. Anumang bagay na hindi kalooban ng Diyos, ito'y isang kasalanan sa Kanya. Kaya mga minamahal na magulang at kapatid, ang salita ng Diyos, ang dakilang pagkatakot sa Kanya, ito po ang kabuuan ng ating buhay dito sa daigdig. Pagkatakot sa Diyos, sundin ang lahat ng Kanyang mga kautusan. Ito ang ating tungkulin. Ito ang kabuuan ng ating tungkulin dito sa lupa. Bilang mga anak, pasakop tayo sa Diyos. Ibaba natin ang mga sarili tulad sa isang anak na nagpapakumbabang loob sa kanyang ama. Taglayin natin ang dakilang pagkatakot sa kanya, sapagkat alam natin sa kabila ng ating pagkatakot sa Diyos, ito maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Magandang hapon po sa inyong lahat, at nawa po'y ang ating munting pag-aaral na ito tungkol sa salita ng Diyos ay makapagbukas ng kaunti sa ating isipan at makapagdagdag ng kaunting kaalaman sa ating relasyon, sa ating malapit na relasyon, sa ating Diyos na siyang may likha ng lahat ng bagay sa daigdig na ito. Ang papuri at pagduwalhati ay ibinabalik namin sa ating Diyos na dakila sa langit, sa pangalan ng kanyang bugtong na anak at sa patnubay ng kanyang banal na Espiritu. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang sa muli. God bless us all.